Breaking news mga kabayan, NAMRIA naglabas ng mapa kung saan malinaw na atin ang West Philippine Sea, Kalayaan Island Group at maging ang Sabah. Matinding pagkasunog at pagsabog sa Iran, nakuhaan ng video. Mga residente doon nagulat sa nangyari. Planta ng gas sumabog ng malakas. Ito ba ay aksidente o isang cyber attack? Iran President ibinuhos ang kanyang sama ng loob laban sa China. Mga pinansyal na pangako ng China sa Iran. Napako, Iran. Iniwan sa ere ng Chinese Communist Party. Lugmok na lugmok ngayon ang Iran. $1, katumbas ng halos 1.3 million Iran Rial. Russia at China kasama ang militar ng Iran magsasagawa daw ng drill sa Strait of Hormuz. Nako, pasikat lamang yan. Alam naman nating hindi makikipaggera ang Russia at China sa Amerika. Ito ay isang pakitang tao lamang. 3 skwadron ng F-16 na dalubhasa sa pagpuksa ng mga air defense system dumating na sa Middle East. Malaking pagkasunog at malakas na pagsabog ang gumimba sa Iran ngayon lamang. Ang isang gas plant sa Taftan, Balochistan, malapit sa border ng Pakistan at Iran, ang biglang sumabog. Dinig ng mga residente ang malakas na pagsabog hanggang 10 kilometro ang layo at nasa mahigit 100 katao ang kasalukuyang pinaniniwalaang nasa loob ng planta nang nangyari ang insidente. Ito kaya ay aksidente lamang o isang cyber attack bilang panimula ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Presidente ng Iran dismayado sa China. Pangulo ng Iran nagpahayag ng kanyang pagkadismaya matapos pinaasa sila ng China. Natutulungan sila sa usaping ekonomiya. Palitan ngayon ng $1 sa Iran ay umaabot na sa 1.3 million Iran Rial. Nangako ang China sa Iran na sila ang mamumuhuna sa maraming mga proyekto upang makabangon ang Iran sa pagkalugmok nito. Pero ang lahat ay puro hangin lang pala. Mga pangako ng China lahat napako. Wala ni isa sa mga kumpanya ng China ang nagbigay ng tulong pinansyal sa Iran. Ganyan ang estilo ng mga sakim na bansa. Sila mismo ang nag-uunsihan matapos mapakinabangan ng China ang langis ng Iran at bumili ng mga kagamitang militar ang Iran sa China. Sa bandang huli, tinakbuhan pa rin sila ng Chinese Communist Party. Finance چین الان کلی قرار فایننس بکنه خب نمیاد اینجوری نیست به این سادگی که میگید ما هر کی فایننس میکنه بره بکنه الان اعلام میکنم نمایندگان محترم اینجا تشریف دارن اگر کسی هست میخواد فایننس بکنه برید بکنه اما چی میخواید بیاید همین الان امضا بدن برید فایننس کنید. Ipinakita naman ng Iran ang kanilang paglunsad ng anti-ship missile system na siya raw ang wawasak at magpapalubog sa mga barkong pandigma ng US Navy sa Strait of Hormuz. Aktual na video, panoorin. Ang tanong, kaya ba nitong tapatan ang mga Tomahawk cruise missile at iba pang mga missile at bomba ng Amerika? همزمان سامانه‌های موشک‌های کروز ضد ناوشکن روی اهداف در تنگه هرمز قفل راداری کردند. حالا هدف تعیین شده در تنگه هرمز همزمان از سراسر ایران، از دریا و ساحل و نقاط مرکزی مورد حمله موشک‌های با ارتقای سر جنگی این موشک‌ها شدت تخریب و آسیب به ناوشکن‌های دشمن بیشتر از قبل شده. همچنین با سامانه‌های هدایت جدید این موشک‌ها می‌توانند از هر سمت و جهتی به اهداف خود حمله کنند. Habang nakatutok naman ang iba't ibang mga bansa ngayon sa Iran, abala naman ang Amerika sa tuloy-tuloy na pagpapadala nito ng mga puwersang pandigma sa gitnang silangan. Ayon sa open source, 36 o 3 skwadron ng mga F-16C Wild Vessel na dalubhasa sa pagsugpo ng mga air defense ng kalaban at in-neutralize gamit ang AGM-88 anti-radiation missiles. Ito ay may dala ring electronic warfare pod para mag-jump at makagambala sa mga air defense radar ng kaaway. Sa madaling salita, ang mga
sasakyang pangimpapawid na ito ay partikular na nakakonfigure upang hanapin at sugpuin ang mga air defense system ng Iran na gawa ng Russia at maging ng China. NAMRIA o National Mapping and Resource Information Authority, inilabas na ang mapang hinahanap ng mga kababayan nating mga Pilipino na nalilito sa isyu kung meron ba talagang West Philippine Sea at Kalayaan Island Group. Yes, meron po mga kabayan. Ayon sa mapang inyong nakikita sa screen, malinaw na nakalagay dito ang West Philippine Sea. Nasa mapa din ang Kalayaan Island Group at maging ang Sabah. Dagdag pa dito, ipinahayag din ni dating Senador Tolentino na ang mapa at mga kailangang coordinates tulad ng baseline ng Pilipinas ay naipasa na sa United Nations Secretary General. So 2012, administrative order, ginawa yung West Philippine Sea na pangalan. But liwanagin ko to there is no such thing as registry of seas. So yung West Philippine Sea, nalagay sa administrative order noong 2012 ni Presidente Aquino, isinabatas naman natin ngayon. Isinabatas natin ngayon sa Republic Act 12064, nakalagay doon yung pangalan sa Section 2, all the other features including Bajo de Masinloc, Kalayaan Island Group shall be collectively known as West Philippine Sea. West Philippine Sea is a political name for administrative purposes. Okay? Para sabihin walang West Philippine Sea, para nga tanongin kung anong number itong damit. Ibang category yon. Hindi you don't register an ocean. You don't register a sea. You don't register a river. Ang nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Araw-araw sasabihin yan, ay malilito tayo. Pagdating naman doon sa Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, nilagay natin yung 3 channels na pwedeng daanan. Balintang Channel, nilagay din natin yung Celebes Sea 2, West Philippine Sea, para magkaroon ng map recognition yung ating West Philippine Sea. Kaya tuwan-tuwa ako nung nalagay sa Google. Diba? Nalagay sa Google na yon. Sumulat ako sa ikaw para isali na rin sa pag-a-announce ng mga piloto. We are now approaching the West Philippine Sea. Sa Chicago, hindi pa sila sumasagot. Nagwala ako kung natatandaan nyo yung pelikulang Barbie, yung sinama yung 9-dash line, di ba? So lahat ng ganito, visually, map is a cartographic drawing. Map is not the precise instrument. The precise instrument is the coordinates. Yun ang nire-register. Kaya kung sino man nagsasabi na mix and bounce, sa Torrens title yun. Ang pinag-uusapan sa dagat, fathom and bathymetry. Di ba? Sir, I was monitoring your statements on the way here, no? Yung Philippine Maritime Zones Act, that's a law already, but the last time I think we talked to NAMRIA, they were waiting for an IRR to, hindi na kailangan. There's no need for an IRR. In fact, si NAMRIA, hindi naman kailangan magkaroon ng another survey. Meron na may coordinates na, nasubmit na yun, 2009 pa. So, hindi ko alam kung ano yung, saan ang gagaling yun. Yun ang pagkakaiba niyan kung ang ating mga nandoon ay mga geodetic engineers. Hindi naman geodetic engineering ito. So, there's no need for an IRR. Our maritime entitlements are ipso facto granted to us by UNCLOS once we determine the exact base points and baselines pursuant to Republic Act 9522. Laban Pinas.